Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ang vlog po natin ngayon ay tungkol pa rin sa flood control anomaly. Flood control anomaly. Ah, Senate Blue Ribbon Panel find Bryce Hernandez credible. Credible daw po si Bryce Hernandez ayon sa Senate Blue Ribbon Committee. Pakinggan po natin ang panayam ng DCMM kay Senator Panfilo Lacson. Kay Bryce Hernandez, ang Senate President, upon your recommendation po ay napayagan, hindi po ba itong si Bryce Hernandez na makalabas bukas para mangalap ng mga ebidensya? Gaano po ka-importante itong gagawin niya ito, Senator Ping, para mapayagan siya na lumabas ng Senado po? Importante in the sense na maghahanap siya doon sa kanyang, siguro sa files niya, no? Kung meron siyang sa opisina niya o sa bahay niya. Kung may natatabi siya doon na po pwedeng mapalawak pa yung investigation, not necessarily pointing at my two colleagues. Ano? Baka meron pang iba na pwede siyang makapag-produce. Sabi niya kasi pag tinatanong, Opo. mahirap magturungan naman nang wala siya pinanghawakan. So, yun. Kung may makikita siya at sa susunod na pagdinig, may pakita niya, at least may resibo, hindi ba? Opo. Kasi yun ang elemento na wawala eh. Nabanggit ba niya sa inyo, Senator Ping, kung ano itong mga hinahanap niya ito? Kasi definitely may idea siya sa isip niya kung ano to at saan niya kukunin. Well, kinukunik ko lang nung pinapa-identify ko sa kanya yung mga bungkus ng pera. Opo. Naalala niyo yung isa dahil naalala niya mayroong maliit na papel, may bond paper sa harap na may pangalan. So, kung mapansin mo si Bryce, mahilig siyang magtabi ng mga text messages, Opo. di ba? Baka naman meron siyang naalala na pinaglalagyan niya na pwede niyang pagkunan para pag nag-testify siya, meron siya pinanghawakan. So yun ang nakita ko lang na magandang dahilan, importanteng dahilan para mapayagan siya maski 12 oras. Ayun. 12 oras na guarded siya ng Senate Sergeant at Arms, sir, no? Oo, every second. Hindi po pwede. Maski sa mag-CR siya, kailangan nakabantay sa kanya. Dito po sa panghuli, third natin na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Lacson, nagkaroon po ng mga, actually dito na sila, nagturuan sila itong tinawag niyong BGC boy, sila na mismo yung nagturuan. Ano? Pero itong si Henry Alcantara na boss nila, mas mataas ang posisyon, bakit parang ang lumalabas, Senator Lacson, parang mas wala siyang alam? Bakit mas wala tayo na... Bakit daw lumalabas na parang walang alam itong si Henry Alcantara? Kasi nga hindi nga siya nagsasabi ng totoo. Hindi kamukha nitong si Bryce Hernandez na makikita mo talaga na sincere siya. Nagsasabi siya ng totoo. Sa makatuwid nga, nag-surrender na siya ng kanyang sasakyan na yung luxury car na nagkakahalaga daw ng 12 million pesos. Isinurrender niya sa ICI, sa Independent Committee for Infrastructure. Kaya ito nagsisignal ito ng pakikiisa nitong Bryce Hernandez. Alam mo, sa totoo lang po, mahirap magpagamit sa mga politiko. Hindi na sila natuto nung mga panahon pa ni Pinoy, nung panahon ni, kung natatandaan niyo po si Janet Lim Napoles. Ito po ang controversial dati. Naulit na naman ngayon. Na patong-patong na anomalya. Kaya nag-trigger ang malawakang protesta bukas dahil dito sa anomalyang ito. Kaya kung hindi dahil kay BBM na inilabas niya itong mga anomalyang to, wala sanang ganitong investigasyon. Kaya may nagsasabi na hindi raw ito totoo yung pinaggagawa. Walang presidenteng natatandaan ko simula pa nung ako'y mamulat. Walang presidente simula kay Cory, walang presidenteng nag-imbestiga sa kanyang administrasyon. Ito lang, si BBM lang. Inilabas niya talaga yung mga anomalya.
Pero marami pa ring hindi naniniwala. Kagaya nitong yung ating Vice President na si Sara Duterte, na isa ring sangkot sa maanumalyang paggastos ng Confidential at Intelligence Fund ng OBP at saka sa DepEd. Okay. Tuloy po natin. Hihita sa kanya, wala tayong nakukuhang vital information sa kanya kumpara dito kila Bryce Hernandez na ito. Hindi totoong wala siyang alam. Ayaw niya lang sabihin. Pero alam mo, dahil ngayon Tama. na-contempt siya at nakadetine siya, Ayaw niyang baka sabihin. sakaling mag-iba yung kanyang attitude, yung kanyang pananaw. Kasi walang pressure noong nakaupo lang siya dun eh. Chill na chill. Si Bryce, di ba, nung nadetine, medyo nakapag-reflect siguro. Opo. Mag-isa siya, wala siyang kausap, nakapag-isip-isip. So makita mo naman sa testimony ni Alam niyo po kasi ayon sa committee, hindi sapat na magpadala lamang ng kinatawan kung wala namang malinaw na paliwanag. Ang mga pangunahing opisyal ng company, kailangan nilang humarap mismo upang magbigay ng testimonya at magpakita ng mga dokumento na may kinalaman sa proyekto. Ito, dinideny pa ito ni Alcantara na wala siyang alam. Nung ipinakita itong picture na ito, sa harap nila, bulto-bultong pera. Napakaraming pera nito. Inilalagay sa mga kahon. Alam nila kung sino ang pagbibigyan nila ito. Sino kaya ang mga sangkot na congressman dito, ang pagbibigyan nito? Sino kaya sa senador ang pinagbigyan na nito? Bulto-bultong perang to. Bryce. Makita mo merong, maski pa paano merong remorse. Dahil nag-crack nga yung boses niya, hindi ba? Opo. At Halos sinabi maiyak. niyang ready na siya. At sinabit pa nga, willing siyang pumirma ng waiver pa nga Correct. sa bank secrecy eh. So, yun ang isang indikasyon. Yung tao pagka walang pressure, siyempre, malaya yung kanyang isipan. Maraming lahat ng lusot maiisip niya. Pero once na ma-applyan ng pressure, ano man yun, pwede magbago yung isip. So, inaasahan natin na ngayong nasa detention si Henry Alcantara, baka makapag-isip-isip siya at susunod na pagdinig, baka may mga isisiwalat siya. Opo, pero at this point in time, Senator Ping, wala pa siyang pasabi sa inyo na babaligtad na siya or magbibigay na siya ng mga vital information so far? Tingnan natin. Kasi once na merong development along that line, agad-agad tatawag ako ng pagdinig. Okay. Pasusundan ko agad yung last hearing kung merong ganong pahiwatig. Pero kailangan makita muna natin kung ano yung sasabihin niya. Baka mamaya may pahiwatig, pagdating doon, iba naman ang sasabihin. Sayang lang yung oras natin. Correct. Ito namang pong itong Sims na sinasabing tagadala ng pera binibigay niya kay Bryce. Nakikita ba ninyo, Senator Lacson, na po pwede itong tumestigo? At totoo ba talaga sa palagay ninyo yung mga binabanggit niya? Consistent ba siya dun sa mga information na ibinibigay niya sa committee? Oo, consistent. Kasi siya naman talaga yung ginagamit ng BGC boys kapag sila ay merong proyekto na ang gusto nila, sila mag-implementa. So siya yung parang enkargador. Opo. O maghanap ka ng kung kanino natin ipapangalan itong mga proyekto, pero sa kanya nire-release yung pera at siya lahat yung nangangasiwa. Tulad halimbawa noong nakita naming 7 proyekto na di umano sinasabi ni Bryce na na-insert under the name ni Senator Estrada. 3 doon sa proyekto na yon, iisa yung contractor. Pero hindi naman din na ginagawa kasi ang nasa 2025 nag-aa yung 7 proyekto. Grabe itong perang to, ang dami. Biro mo, yung perang yan, taxpayers money, kinukurakot lang nila. Tapos yung epekto, baha dito, baha doon. Magagalit talaga ang taong bayan yan. Kaya kayo, dapat talaga sa puntong ito, may managot, may makulong. Kahit sino pa man, senador man yan o kongresista, dapat may makulong po rito. Wala po dapat ditong sasantuhin. Ito na nga, yung ICI. Mayroon lang
nag-umpisa na po sila sa pag-iimbestiga, ah, kailangan pong ito talaga, ma-solve po ito sa napakaraming, nagiging corrupt na mga politician natin. Grabe na po ang korapsyon sa ating, pamahalaan. Simula sa baba hanggang sa taas, mula legislatura, sa ehekutibo, sa judiciary, may corrupt. Kailangan na pong matapos ito. Ito na nagkakahalaga ng 355 million. Mm-mm. Tatlo yung isang contractor lang sa tatlong project. Opo. Pero hindi pa nga halos natatapos yung phase 1. Bakit nagbabayaran na sa phase 3? Mhm. So may plano itong gawing ghost. Yun ang punto. Mhm, mhm. So hintayin natin kung ano pa yung magde-develop kasi baka may mga lalabas pa. At totoo nga, dahil si Sally Santos nag-testify na nagdadala siya talaga ng bulto ng pera Mhm, mhm. na hindi maipaliwanag kung bakit ganon. Kasi dapat yung District Engineering Office Ayan. ang Opo. nagbabayad sa kanya Correct. sa pamamagitan ng kung hindi fund transfer, cheque. Mhm. Di ba? Pero ito, lumalabas, pag na-download yung pera ng DBM, dinownload na sa District Engineering Office, Opo. ito'y tinatransfer kay Sally Santos doon sa SIMS, pagkatapos i-withdraw over the counter at idadalhin sa kanila. Mhm. Ang pinakamalaki Baliktad. nga, nagulat ako sa amount, sa halaga, 457 million pesos, halos kalating bilyon Mhm. na isang bigayan. Grabe. Ang laki. And then Senator, Ang laki. oo nga po. Tapos itong binabanggit niya na dalawang colleague po ninyo, kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Jinggoy Estrada, nabanggit po ninyo na as of this time, hindi pa sila totally off the hook. Kumbaga, tama po ba, Senator Ping? Tama, pero wala rin namang matibay na katibayan na pwede sila i-prosecute. Kasi nga, while yung, sabihin natin yung dalawang elemento, naandyan na. Unang elemento yung may allegation laban sa kanila, si Blas Hernandez. Testimony yun under oath Opo, opo. na sila yung may proyekto nag-allocate sa kanyang distrito. Pangalawa, na-check na natin sa GAA na totoo nga. Kasi eksakto yung description niya. Kasi di ba in-enumerate naman niya yung mga items Opo, opo. Tumama talaga yun kung ano yung nakalista sa GAA in the case of Senator Estrada sa 2025 GAA under the regular budget. In the case of Senator Villanueva, mabuti na lamang at nag-research si Senator Gatchalian at pinakita niya yung lahat ng listahan sa unprogrammed fund. Mhm. Doon pala nakalagak naman nung 2023 GAA yung 600. 8 proyekto naman na sinasabi ni Bryce na ang nagbaba naman ng pondo si Joel Villanueva. At eksakto rin yun kasi 75 million each times 8 items 600 million. So may credence, may credibility si Bryce Hernandez. Ang problema, Robert, dito, Opo. ang hindi pwedeng i-prosecute kasi nasaan yung pangatlong elemento. Hindi pwedeng sinabi lang ni Bryce na nagbigay siya ng 30% na kickback. Mhm. Importante, magpakita siya ng pruweba na nakapagbigay talaga siya ng kickback, ng komisyon. Opo. Ano yun? Pwedeng may naitabi siyang ledger, pwedeng may naitabi siyang listahan o notes, pwedeng nasa ibang cellphone niya. Kaya naisipan ko siyang payagan. Ayun. At hindi lang limitado kina Senator Villanueva at saka Senator Estrada. Baka mayroon pa mga ibang mambabatas na nakalista rin doon sa pinaglalagakan niya ng record. Kaya ko nirekomenda kay Senate President, pwedeng palabasin natin mag 12 hours lang. Ayun. Pero at the end of the day, Senator Ping, kapag sinuma natin yung lahat, itong turuan nilang dalawa, itong turuan pala ng BGC Boys, tapos idagdag mo yung binabanggit ng SIMS, tapos at ng mga iba pang nila Diskaya. Pero at the end of the day, parang ang pinuturo ng lahat dahil sa mga mababatas kaya umabot sa ganito. Tama po ba? Oo, tama yun. Oo, totoo yun. Kasi kung wala Kasama yan manbabatas talaga. Kasi itong mga engineer na to nagpapagamit sa mga politiko Kapag nagpagamit ka sa politiko, wala kang ibang hahantungan kundi
mapapahamak ka. At saka hindi ka tutulungan yan ng mga politiko. Kasi ang mga politikong yan ay korap, pansariling interest lang. Magpapayaman lang yan sa kaban ng bayan. Magpapayaman yan para sa kanilang pamilya. Wala silang pakialam kahit malubog yung mga mamamayan, mga kagaya nating may hirap na mamamayan, malubog tayo sa bako. Walang pakialam yan basta't sila, sarili nila, mapayaman nila. Magkaroon sila ng bahay na maganda doon sa US, kahit saang bansa dyan. Magkaroon sila ng mga magagarang sasakyan. Ito siguro, dapat ito na ang katapusan ng kanilang pangungurakot. Kasi ito, lumabas na eh. Kailangan nang maputol ito. Sobra na, nasa sukdulan na ang korupsyon sa atin, sa ating pamahalaan. Na kung hindi dahil kay BBM, hindi ito masusugpo. Buti na lang at naisipan ni BBM na ilabas yung ganitong investigasyon. Nag-insert ng mambabatas, hindi ko naman sinasabing sina Joel mismo yun o sina Senator Jinggoy. Kasi lumalabas dito, yung sa BICAM ang pinaka-culprit. So talagang kung titingnan natin anong pinagsimulan lahat nito, mambabatas eh. Kung hindi nag-insert ng katakot-takot ng bilyon-bilyon na piso ang mga mambabatas at binaba ito sa mga district engineering offices na contact na nila, kung sino man sila, hindi mangyayari to. Kasi pera yung, di ba, money is the root of all evil. Sabi nga. Tama yan. Money is the root of all evil. Kaya kang baguhin ng pera. Sa totoo lang. Kaya, yung mga nagsasabi na hindi sila padadala, hindi ako naniniwala. Ang pera talaga, kaya kang baguhin yan. Yan, corrosive yan, perang yan. Kahit na sino. Hindi rin ako nagmamalinis pero nasubukan ko rin yan. Yung pera talaga kaya kanyang baguhin. Ibang klase ang dala ng pera. Ito, in this case, literally ganun eh. Kung walang binabang pondo, yung mamabatas, congressman man o senador man, walang opportunity yung district engineering office, sina Alcantara, sina Bryceman, o kung sino pa mang mga district engineering, district engineers, para pagkunan ng pondo. So talagang pinag-ugatan, mambabatas. Oo naman. Ang pinag-ugatan talaga nitong mga problemang ito, mambabatas, politiko. Kung hindi sa Kongreso, sa Senate. Yan lamang po. Kaya kailangan lumabas ito sa investigasyon. Kung sino man ang sangkot dito sa Senado at sa Kongreso, kailangan silang managot, makulong sila. Titingnan natin yung kabuuan, Robert, ha? Opo. Kasi kung ina-analyze natin, saan ba nagsimula? Mambabatas. Kasi nawili na sila sa pag-realign, pag-iisip. At tinatambak nila yung kanilang insertion sa DPWH. Bakit? Kasi nandiyan na yung mga suki nila eh. Bata na nila yung mga latag na sila. Latag, Sen, no? Parang nakalatag na lahat. I-implement na lang. Kasi contact na nila eh, yung mga district engineers eh. Okay. So siguro, hindi na nagkasya sa 100,000,000. Lagyan na natin ng mga bilyon. Grabe. Alam mo, ang ugat talaga yung katakawan eh, yung kagahaman. Hindi alam kung kailan hihinto. Ito pong si Bryce, Senator Lacson, kung magtutuloy-tuloy yung cooperation niya at may mga revelation pa siya, nakikita ba natin na po pwede siyang maipasok sa Witness Protection Program? Sa evaluasyon ng DOJ yon, sila nakakaalam doon. Sila pwedeng mag-evaluate at ultimately, kung sila'y aakusahan muna at ipapile yung kaso sa korte, ang decision niya nasa judge kung sila ba i-discharge as a state witness o hindi. Yun ang proseso dyan eh. Pwede silang tanggapin ng DOJ na ordinary witness lang, hindi napapala ng kaso. Pero normally, pagka ganyang meron ding culpability, normally yan, kinakasuhan muna at pagkatapos i-discharge, magmo-move sila o magmo-motion sila sa judge na i-discharge na yung tao bilang isang state witness. Ayun. Hindi na akusado.
Pero depende sa judge yun kung i-reject o i-approve niya yun. Ayun. So ang aabangan natin dito, Senator Ping, yung paglabas ni Bryce, kung may mga vital information siya na makukuha at kung babaligtad. Okay guys, ano po ang inyong opinion? Kung may opinion po kayo, paki-comment lang po at pag-usapan po natin yan sa comment. Huwag niyo pong kalilimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Marami pong salamat sa panonood. Salamat po muli.